Ang sarap nito kapag sariwang-sariwa yung gulay. At syempre yung isda rin. At okay na okay to kapag mainit-init pa. Tara, ipapakita ko sa inyo kung paano ko to ginawa. First step, i-prepare muna natin yung bangus. Kung mapapansin niyo, nalinisan na nating mabuti itong bangus. Natanggal na dito yung mga hasang, pati na rin syempre yung bituka, at tinanggal ko na rin dito yung kaliskis. Ngayon naman, titimpla na natin ito ng Maggi Magic Sarap. Yan yung magbibigay ng lasa dito sa bangus. Hanggang sa kaloob-looban. At papabayaan lang natin na ma-absorb to ng bangus. Siguro mga 10 minutes. Okay na yan. Pabayaan natin ng 10 minutes. And after 10 minutes, iihawin na natin to. So malamang iba sa inyo magtatanong, iihawin yung bangus, tinanggal na kagad yung kaliskis. Kasi diba dun sa mga nakakaalam, kapag walang kaliskis yung bangus tapos inihaw natin na direkta, itong balat dumidikit ito dun sa grates ng ihawan. Pero meron akong technique na ginagawa. Ang reason ko naman kung bakit tinanggal ko na kagad yung kaliskis dito ay ayaw na nating masama yung kaliskis mamaya dun sa sabaw kapag niluto natin. So for now, itatabi ko lang muna to at i-prepare na natin yung ibang mga ingredients pa. Pagdating sa kalabasa, hindi naman natin kailangan ng sobrang dami. Yung sakto lang talaga. Tinatanggal ko lang muna yung buto nito. Just make sure na wala nang natira ha. Next naman, kailangan lang natin itong balatan. Pagdating sa pagbalat, syempre pwedeng tayong gumamit ng kutsilyo dito, yun yung traditional method, or gamit na lang kayo ng vegetable peeler. Ito ginagawa ko dyan. Yung iba kasi, kahit may vegetable peeler, pinipilit na balatan, papaikot, no? Pero pwede naman padaliin yan eh. Hatiin nyo sa gitna. At ipil na natin to. Dahan-dahan lang. Hindi nyo naman kailangan magmadali dito eh. Tandaan niyo ha, yung bangus nag-a-absorb pa ng lasa yon. So okay lang yan, makakapagantay yon. At once na mabalatan na natin itong mga kalabasa, hihiwain lang natin ito into serving pieces. Ang tanong, gaano ba dapat kalaki yung hiwa? Yung mga ganyang kaliliit na hiwa, okay yan. Ngayon, kung gusto niyo na mas mapabilis yung pagluto ninyo, yung kalabasa, nipisan nyo pa. Pwedeng ganyang kanipis or pwedeng mas manipis pa. Depende nga dun sa tagal na gusto ninyong pagpapakulo. Pagdating naman dun sa laki ng hiwa, ipareho na lang natin. Itutuloy ko lang yung paghiwa dito pa sa isang peraso. Guys, ready na yung kalabasa. Itatabi ko lang muna. Itong sitaw naman, isang taling sitaw yan, hiwain lang natin ito 2-inch pieces. Ito yung regular na paghiwa sa sitaw. Kapag nagluluto kayo ng pakbet, sinigang, halos lahat naman yata ng luto ng sitaw, ganito yung hiwa, diba? So yun, paparehuin lang natin. Siyempre, mas maganda kapag yung sitaw natin sariwa at yung mura pa ha. Kasi kapag medyo matanda na yung sitaw, yung tipong magulang na, kumbaga, mahirapan na tayong humuya yan kasi magiging maganit na yan. Ready na to. Next, ampalaya. Medium size na ampalaya, okay na okay yan. At depende sa inyo kung gaano niyo kapaborito tong gulay na to. Para dun sa mga mahihilig sa ampalaya, damihan ninyo. Walang problema, di ba? Yan, ang ginagawa ko dito ay tinatanggal muna natin yung buto. So yung iba, hahatiin ka agad direkta sa gitna, di ba? Pero mas madali kapag hatiin natin muna sa kalahati, crosswise, then hiwain natin lengthwise. Sigurado pa tayo na hindi iikot yung ampalaya. At pagkatapos nga, scrape off lang natin yung mga buto nito. Again, kuha lang tayo ng kutsarita. Diba? Itong mga ginagawa natin, napaka-helpful ng mga kutsarita. Kasi, ito yung ginagamit natin na pang scrape ng mga buto, pati na rin ng mga kung ano-anong nakadikit dito sa gulay. At ngayon naman, hiwain na natin yung ampalaya. Well, nasa sa inyo, no? Kung gaano kakapal yung paghiwa. Kapag pinakbet, diba, yung hiwa ng ampalaya, ganito lang kanipis. Well, pagdating sa dinengding, pwedeng ganon or pwedeng mas makapal. It's all up to you. Ang gagawin natin, ikakapalan na natin ng konti. So yan preference niyo yan. Sa akin, ito yung preference ko. I-share ko lang sa inyo. Ready na to. Sibuyas. Pagdating sa sibuyas, ito, simple lang. Kino-quarter lang natin yan. Ibig sabihin, hiwain lang natin yung sibuyas into 4 equal pieces. Kung gusto nyo mas maliit, pwede nyo pang hatiin tong isang perasong to. Gusto nyo ganun, gawin natin. Pero for now, tatanggalin ko lang muna yung mga balat ng sibuyas. Since medium yung onion natin, okay lang naman na hiwain pa yan ng mas manipis na katulad nito.
preferably sana dito, yellow or white onion. Pero again, kung red onion lang available sa inyo, walang problema. Pwede rin natin gamitin yan. Guys, eto pa, luya. Importante to pagdating sa dinengdeng. Tinatanggal ko lang muna yung mga side. Ito yung mga part na natuyo na, di ba? Yung mga pinagputulan. Tapos yun nga, kung nanonood kayo ng mga videos natin before tungkol sa luya, may mga technique tayong ginagawa para mas madali itong mabalatan. At ito ngayon tinatawag ko na kutsarita technique. Kuha lang kasi tayo ng kutsarita. Imbis na gumamit kayo ng kutsilyo sa pagbalat, ito lang part ng kutsarita na edge na. Scrape off lang natin, no? Ganyan lang kadali. Mas mabilis pa, di ba? Mas okay na to kaya sa hugasan ninyo yung luya ng mabuti tapos isama nyo yung balat. Well, opinion ko lang naman yun, ano? Pagdating sa paghiwa ng luya, hinihiwa ko lang to into medallions or into coins. Ano ibig sabihin nun? Hihiwa lang natin ng crosswise ng manipis para magmukhang korting coin. Depende yan kung bilugan yung luya nyo, korting coin eh. So guys, eto. Ready na rin to. Talong. Tanggalin lang natin itong stem. Tapos hinihiwa ko lang muna to crosswise. Depende sa inyo kung anong haba. At pagkahiwa nga ng crosswise, hiwain nyo lang lengthwise para maging ganyan. Kung gusto niyo na mas maliit, pwede pa. Subukan din natin yon. Kamatis. Itong kamatis, i-quarter lang natin. Since medium naman yung size nito. Tandaan nyo kapag bibili kayo ng kamatis, siguraduhin nyo lang na ganito nakahinog. Huwag naman yung sobra, no? At linisin nyo lang din mabuti, Hindi nyo alam kung saan galing yan, Unless talagang pinitas nyo yan, galing sa pananim ninyo na sarili. So, ready na itong kamatis natin. Bulaklak ng kalabasa. Ang kailangan natin dito yung bulaklak lang talaga. Kaya tinatanggal ko to. This is a nice to have ingredient. So, kung available to sa lugar ninyo, okay na gamitin natin yan. So, ito yung tamang pamamaraan para linisin to. So, dito guys, tatanggalin lang natin itong part sa labas. Yung sepals kung tawagin. Kasi medyo matigas yan, no? So, pagkatanggal dun sa sepals, yung iba, tinatanggal pa yung stamen, yung part na nandito sa loob kasi medyo mapait. Pero nasa sa inyo, no? Para sa atin, hindi na natin tatanggalin yung stamen right now. Yung sepals lang yung sa labas. Ready na to. Ngayon naman, balikan na natin yung bangus. Diba sabi ko sa inyo kanina may ginagawa ako para hindi dumikit itong balat ng bangus sa ihawan habang iniihaw kahit na walang kaliskis. So ito yon, brush at mantika. Minamantikaan lang natin yan. Para na sa ganun, medyo maging madulas. Mape-prevent nito na dumikit yung balat dun sa ihawan. Gagawin lang natin ito sa parehong side, Guys, ready na to. Tara, mag-ihaw na tayo. So guys, pagdating sa pag-ihaw ng bangus, pwede ninyong iihaw to sa uling, much recommended, or pwedeng gas grill. So eto, uling tayo. So guys, regular na pag-ihaw lang ang gagawin natin dito, I'm sure na alam nyo na yan. Ang importante lang dito, masiguro natin na lutong-luto na yung bangus. Dahil nga dito sa ginawa nating paghiwa, diba? Makikita natin kung luto na nga to. Kumbaga sisilipin lang natin. Once na maihaw na natin yung bangus, humiwalay lang yung ulo. Ayan. Okay, so humiwalay na naman yung nasa ulo na part, which is okay lang kasi ipapatong naman natin mamaya sa gulay yan, diba? And tinan yung pagkakaihaw natin. Okay lang, diba? Saktong-sakto. So guys, ready na tong bangus. Itatabi ko lang muna. Then, lutuin muna natin yung mga gulay. Tubig. Pakuluan lang muna natin yan. Tinatakpan ko lang tong cooking pot para mas mabilis na kumulo yung tubig. Once na kumulo na yung tubig, ilagay na natin kagad dito yung sibuyas. Isunod na rin natin itong luya. Pati na rin yung kamatis. Ang goal natin dito ay mapakapit yung lasa ng tatlong mga ingredients na to dun sa sabaw. Kaya kailangan pa natin yung isimmer. Takpan lang muna natin yung lutuan. At isimmer lang natin yan for around 3 to 4 minutes. So ito na yung magiging itsura niyan after around 3 to 3.5 minutes. So makikita niyo buo pa rin, although nagsaseparate na yung layers nitong sibuyas. At yung kamatis, ayan, buong buo. So nasa sa inyo kung gusto nyo durugan. Actually, malambot na yan. Kapag inipit nyo ng konti, madudurog na yan. Pero para sa ating niluluto, hindi ko nadudurugan muna. Mas okay na medyo buo pa. Ilalagay ko na ngayon yung bagoong isda. So kapag dinengdeng, karaniwang ginagamit yung tinatawag na bagoong munamon. So Ilocano bagoong yon, pero pwede kayong gumamit ng kahit anong available na bagoong na isda.
As long as bagong isda yan, ha? At kung yung bagong isda may isda, ay suggest na i-filter nyo muna. Kumbaga hindi natin sasama yung isda dyan. Pabayaan nyo lang muna na kumulo at ilagay na natin itong kalabasa. Tinutuloy lang natin ang pagluto dito hanggang yung kalabasa bahagya na lumambot. At inuuna nga pala natin yung kalabasa dahil ito yung pinakamatigas at pinakamatagal na maluto sa lahat ng mga ingredients natin. Kumbaga, nagpa-follow tayo dito ng proper sequence. Itutuloy ko lang ang pagpapakulo dito for around 1 to 2 minutes. I-check na natin yung kalabasa. Naka-medium heat setting tayo, eh. Kaya ako nga pala tinatakpan yan para nang sa ganun, hindi kaagad mag-evaporate yung mga sabaw. Kapag pinabayaan kasi natin yun na walang takip, matutuyuan lang tayo ng sabaw niyan. So, ayan. Yung kalabasa, after 2 minutes ng pagpapakulo, hindi pa malambot na malambot yan, pero at least, unti-unti nang lumalambot. Next naman, ilagay na natin dito yung mga gulay na medyo matigas kumpara dun sa iba. Kumbaga proper sequencing yung ating sinusunod. Ilagay na natin itong sitaw. Pati na rin yung talong. Haluin lang muna natin. Itong talong, isa din to dun sa mga gulay na mabilis mag-oxidize. Yung tipong nagbabrown kaagad. Kaya mas maganda sana kung hihiwain ninyo yung talong bago ninyo gamitin or bago ninyo lutuin. Otherwise, pagkahiwa, ibabad nyo muna yan sa tubig. Para na sa ganun, maiwasan natin mag-brown. Yun nga lang, kapag binabad natin itong talong sa tubig, ang tendency kasi na ito lulutang yan, ano? So, ginagawa ko, naglalagay ako ng platito dun sa ibabaw ng malaking bowl kung saan ko binabad. Para na sa ganun, hindi siya kaagad lulutang ng basta-basta. Nakasubmerge pa rin sa tubig yan. Takpan lang muna natin ulit at ituloy natin yung pagluto. Next naman, ilagay na natin yung okra. Nasa sa inyo kung gaano karami at yung ampalaya. Ngayon at this point, i-check na ninyo yung amount ng sabaw. Kung sa tingin ninyo na kulang pa yung sabaw, pwede kayong magdagdag. Yun nga lang, kapag magdadagdag kayo ng sabaw, i-adjust din natin yung lasa nito. Pwede kayong magdagdag pa ng extra na bagoong isda kung sakasakali. Para sa akin yung ganito, ayos pa to. O tingnan nyo, di ba? Kung gaano kasariwa yung mga gulay na yan. So, itong itsura ng sabaw. At least para lang makita ninyo. Diba? So, hindi pa tayo magtatapos dyan, ha? Papalambutin lang muna natin itong mga gulay na to. At habang pinapalambot na natin, pinakamaganda dyan kapag bibigyan pa natin ng extra na flavor. Eh, di ba nag-ihaw na tayo ng bangus kanina? So, pwede tayong maglagay dito ng inihaw na bangus. Yung bangus, pwede nating ilahat or pwedeng pera-peraso lang. Kasi di ba kapag nilahat naman natin, baka naman masobrahan na. Yung iba kasi, no? Kagaya nitong part na to. Kapag nagluluto ko ng dinengdeng, ang totoo niyan, pwede na natin ilagay itong buong bangus tapos pakuluan natin para yung lasa ng bangus kumapit dun sa sabaw. Pero kung gusto ko, meron ding essence ng inihaw na bangus yung dinengdeng ko. Kaya may mga part ako na hindi isa-submerge. Tapos itong mga part na to, yung nilagay ko ngayon, ito yung gagamitin natin para magpalasa lalo dun sa sabaw. Papakuluan natin yan kasama ng mga bagong lagay natin na gulay. At this point, halos patapos na tayo. Ilagay na natin yung mga green leafy vegetables. Kapag sinabing dinengdeng, dapat may saluyot yan. At mas maganda rin kung may dahon ng malunggay. Siguraduhin nyo lang na nahugasan nyo na mabuti yung mga gulay na yan o yung mga dahon na yan. At nilalagay ko na rin dito yung bulaklak ng kalabasa. Para mas okay, takpan muna natin. Kahit mga 1 minute lang. Kasi mapapansin niyo, mag-wilt yung mga dahon na yan. Ibig sabihin, malalantayan. Mas madali nating mahalo. Ginagawa ko dyan, galing dito sa pinakagilid para hindi madurog yung bangus at saka ibang gulay. Inuunti-unti ko lang yan. Tinutulak ko papasok. Tapos kung makakita ko ng spot dito na pwede akong sumandok, yan, dahan-dahan lang natin ipapaikot. Maglalagay tayo ng sabaw sa ibabaw. Para sa inyo na gusto talaga ng masabaw na dinengdeng, ayun, gaya ng sabi ko kanina, pwede tayong magdagdag ng tubig. Basta, ang importante, i-adjust lang natin yung flavor. Para sa akin, personal preference ko, kapag ganito yung gulay, yung mukhang sariwa pa, hindi pa mukhang nabugbog, I think okay na to. So sa ngayon, pwede na natin itong ilipat sa isang serving plate. Ilalagay ko lang muna dito yung ibang mga bangus pa na naiyaw natin kanina. Ayan, tapos i-serve na natin.
Ang sarap nito, no, sa bagong saing na kanin. Guys, tara! Tikman na natin. Excited na ako kasi isa ito sa mga paborito ko. Alam niyo guys, no, sobrang simpleng ulam lang. Pero alam mo naman talaga na nutritious eh. Daming gulay oh. Ang pinakagusto ko dito sa dinengdeng, yung lasa ng sabaw. Kasi nga, matitikman mo dito lahat ng mga sariwang gulay. As in, lasang-lasa mo. Tapos yung umami flavor pa ng bagoong. Diba? Yung bagoong isda. Tapos guys, oh, meron pa tayong isda, syempre, ano? So, depende yan eh. Kapag sinabing dinengdeng, pwedeng inihaw na isda, pwedeng piniritong isda. Basta importante, nagpapalasa yan dun sa sabaw. Yun, no? Parang ang lasa niya, alam mo yun, hindi ka na naglagay dito ng bagoong na side, diba? Hindi mo na siya nilagyan ng condiment. Pero ganun eh, mas gaganahan kang kumain, ganun yung pakiramdam. Parang yung taste buds mo, na-excite lalo. Ito lang guys ha. Sana, subukan nyo tong recipe natin. Para naman matikman nyo rin yung sinasabi ko. Mag-comment lang kayo ha, kung ano pa yung mga next dishes na gusto nyo i-feature natin. Oh, tara! Kain tayo!